Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Umuulan dito, kumukulog, kumikidlat. Pero bago ko simulan yung vlog ko po ngayon, pakita ko sa inyo ito. Ito yung mga damper. Ito yung pinapatungan ng body at ito namang nasa ilalim ay yung sa chassis. O yan, nakapatong yung body ng sasakyan dyan. Kahit na anong sasakyan, basta yung mga may chassis ha. Siyempre yung kotse, walang chassis yun eh. So dito nakapatong yung body, may tornilyo yan. Ito rin yung mga yung mga blocks na kapag ka nagli-lift tayo, pinapatong namin yung mga lift blocks dito kung gaano kataas, kung 2 inches, kung 4 inches. Kaya lang ito talagang siran-sira na. Original po ito ng Isuzu Crosswind. Kaso wala naman mabili. At kung meron man, siguro napakamahal. Kaya pagawa na lang. Sabi nung gumagawa nito, Sir, gulong ng eroplano yan. Buti pa siya, nakakuha ng gulong ng eroplano. Ano? Pero anyway, ito mga gulong talaga to ng mga truck, yung mga malalaki or mga heavy equipments. So, ayan, ang ganda ng gawa nila. May fibra pa yan sa loob. Kaya sigurado ito matibay. Ayan. So, ito yung design, no? Yan. Oh. Tapos, pag binaligtad mo, ayan. Okay. Ito kasi mga kapatid, important din to. Kapag ganito na yung rubber damper between the chassis and the body ng sasakyan mo, mabibrate na yan. Tandaan nyo po, ang engine nakakabit doon sa chassis. So kung nagbabibrate ang engine mo at ganito na yung mga rubber damper mo, magbabibrate din ang body mo. So hindi lahat ng problema nasa engine support. O luma na yung sasakyan, Sir, engine support yan. Palitan mo na engine support, napalitan na yung engine support, may problema pa rin. Kasi nga po, ito na yun. Wala na to, wala nang lambot to eh. Kaya po, ang nangyari, doon nga sa bumper niya, saka doon sa body, na wala nang espasyo. So ito, 12 po ito, yung pinagawa ko. Pinakita ko lang po sa inyo na kung sakaling ganyan na, yung kondisyon ng inyong sasakyan, mabibrate na, nakapagpalit na kayo ng engine support, ng transmission support, nagbabibrate pa rin ang body, baka ito may problema. Okay. Mga kapatid, tuloy tayo. Ang tao kapag tinamaan ng malas, minsan talagang malas forever. No, meron tayong subscriber at friend ko na rin po ito sa FB. Medyo matagal na kaming mag-friend sa FB. So nag-message siya sa akin. Sabi niya, Sir Randy, kung may video daw ba ako na tungkol doon sa nasalinan ng gasolina, yung kanyang sasakyan, diesel, yung kanyang sasakyan. So ito po ay si Kirby Jerome Barreto. Napakamalas kasi last year nagpa-top overhaul siya nung kanyang Kia Carens diesel engine. Kaso hindi na tsambahan. Habang ginagamit niya, nag-overheat yung tubig doon sa radiator, pumupunta sa reservoir. So ibig sabihin may back pressure. So hindi na nga natsambahan at pinagtsatsagaan na lang gamitin dahil nga siyempre mahal din magpa-top overhaul eh. Ngayon, nakargahan naman ng gasolina. 'Di ba? Napakalaking kamalasan noon. Kaya nga mga kapatid, pag nagpapakarga kayo ng gasolina or ng diesel, ng fuel, noong araw, bata pa ako, nakikita ko turn off engine while refilling. Ganyan. Sa Shell, talagang mahigpit sila noon, pero ngayon, di na rin eh. Sa Shell, pag nagpapakarga ka ng fuel, pinapapatay yung engine eh. Maganda rin po pala yun. Dahil kung sakaling magkamali ka ng ikinarga, di syempre, safe pa yung engine mo dahil hindi naman nagsisirculate yung fuel dahil patay nga yung engine mo. Kaya lang, pag in-start mo na yon, naku, napakalaking problema. Mas grabe ang epekto, diesel engine mo makakargahan ng gasoline or petrol fuel. Mas grabe yun. Ora mismo, kahit 1% lang ang humalo doon sa diesel mo, kayang sirain ang sasakyan. Meron akong vlog tungkol dito eh. Yung huwag ka nang maghalo ng mga fuel additives, lalo na kung diesel engine ang makina mo. Kasi maraming mga fuel additives na may content na alcohol. Yung alcohol, napakadelikado niyan sa mga injectors, napakadelikado niyan sa fuel pump, saka doon sa SCB. Kapag diesel engine ang gamit mo, dahil nga kayang-kaya niyang linisin yung mga injectors na yan, totoo, kaya niyang linisin, pero napapababa niya yung lubrication properties ng diesel kasi yung diesel po ang nag-a-act na lubricants. Kapag ka gumagana, itong mga injectors na yan, gumagana yung SCB na yan, pati yung fuel pump, yung high pressure pump. So napakadelikado na kapag ka ang iyong diesel nahaluan ng alcohol, ito ang malaking problema. Ito, sa fuel additives, sabihin mo, kaunti lang ang nailagay mo. Siguro, ganito na lang, fuel additives, lagay mo sa isang full tank. Tapos,
bawal nga sana dahil nga may halong alcohol. Pero meron mga fuel additives, mga kapatid, wala namang halong alcohol. So titignan nyo yun sa label. Paano itong nangyari dito kay Sir Barreto, kay Sir Kirby Jerome Barreto? Nakargahan talaga ng gasolina yung kanyang tangke. Hindi 1%, napakadami. At umaandar yung engine. Kasi nga, naging practice na natin dahil ayaw mainitan, hindi magpapatay ng aircon, di ba? Habang umaandar yung engine, kinakargahan ng fuel. Ang naikarga, gasolina. Nako, mga kapatid, napakadelikado po nun. Ito, ikikwento ko po sa inyo. Doon sa mga mekaniko at doon sa mga practicing mechanic, yung mga batang mga mekaniko, alam nyo naman na siguro kung paano nag-ooperate ang diesel engine. Yan ay compression engine. So, kailangan muna ng mataas na compression kapag ka-kinompress niya. Yung molecules o yung hangin doon sa loob ng cylinder, mag-iinit yun. Tapos magbubuga ng diesel, puputok. So, ganun katindi ang init sa mga diesel engine. Sa gasolina naman, mag-aakyat baba din yung mga piston, tapos bubuga ng gasolina pero papuputukin naman ng spark plug. So hindi katulad ng diesel engine, hindi sila magkatulad ng gasoline engine. So si diesel engine ay compression engine at si gasoline engine naman ay S. Kaya nga pag bumibili ka ng langis, nandoon yung S. Kapag pang gasolina, API-SN, API-SP. Ibig sabihin, yun ay pang degasolina. Kapag naman pan-diesel, nandoon yung C. So, C1, C2, C3 dahil compression engine. Ngayon, mga kapatid, yung nangyari po dito sa kotse, sa currents ni Sir Kirby, nasalinan ng maraming gasolina. At yung gasolina na yon ang sisira doon sa mga injectors. Kasi po, yung mga injectors, lalo na kung hindi pa yan yung mga electronic, talagang highly mechanical po yan. Puro mekanismo yun nandoon sa loob. At ang nagpapa-open doon sa injectors na yun para bumuga yung injectors, ang magpapa-open doon ay yung mataas na pressure. So, kailangan mo ng mataas na pressure para umopen yung injectors ng diesel injectors, mechanical. At yun nga ang ginagawa ng injection pump. Ngayon, yung mga makabagong mga injectors, mga electronics na, ang nagpapa-open naman sa kanya, merong valve doon, electronic na yun, open, close, open, close, open, close. Ngayon, sa digasolina, parang katulad din itong mga electronic na open, close, pero halos wala itong mekanismo na katulad doon sa diesel. Ngayon, kung ang naikarga mong fuel doon sa sasakyan mo na diesel engine ay gasolina, naku po, di syempre, ang taas na nga nung compression ng engine mo, bubuga pa. Yung injectors mo na ang laman ay gasolina, ayan na ang magiging problema. Detonation, misfire, tapos hindi pa umaakyat yung piston, pumuputok na yan dahil nga napakababa po ng plus point ng gasolina. Negative 44 degrees Celsius. Ganun kababa yung plus point. Ibig sabihin, kahit malamig, puputok itong mga gasoline fuel, yung petrol fuels na yan. Yun yung naikarga mo. Doon sa diesel tank mo, yun ang naikarga mo. Di siyempre, yun ang ibubuga ng injectors. Kaya ngayon, magde-detonate yan. Para siyang maliliit na bomba na sumasabog doon sa loob. Kaya kung hindi mo yun maagapan, sandaling panahon, sira kagad ang makina mo. Kayang-kaya niyang sirain yung cylinder wall, yung piston, lahat, piston ring, lalong-lalo na yung injectors. Kasi mawawala yung lubrication nung injector sa loob. Kasi may nozzle tip, may needle sa loob, may mga springs, may mga washers at kung ano-ano na nandoon sa loob ng diesel injectors. Tapos ang dumadaan gasolina, mawawala ngayon yung lubrication. Kasi yung pong diesel, isang uri din siya ng magandang langis, very refined na langis. Ganon din yung uri niya na naglulubricate diyan sa fuel pump, maglulubricate diyan sa SCB, at maglulubricate diyan sa loob ng injectors mo. Mga kapatid, corrections po. Yung plus point po ng gasoline ay negative 43 degrees Celsius. At yung plus point naman po ng diesel, 52 degrees Celsius. So napakalayo. Ito ay negative 43, ito naman ay 52. So talagang sa diesel, matindi yung init sa loob ng cylinder. Tapos bubugahan mo ngayon ng isang fuel, yun nga, yung gasolina na napakababa naman ng plus point. Kaya po, magkakaroon ng maraming misfire. Po, sabi niya, babasahin ko na lang po, sabi ni Sir Kirby, nasimot naman daw yung laman ng tangke, inalis nila lahat, yung gasolina na naikarga. So, kaso, the next day, nag-fuel knock, sabi po niya, ng saglit. Tapos nawala
Tapos after nun, the next day ulit, after ma-park ng matagal ang kotse, nag-fuel knock ulit. Maaaring yung fuel knock na narinig niya, yung malakas na knock yun. Pero yung mga detonation, yung maraming misfires na yon, yun ang hindi narinig ni Sir Kirby. Ngayon, mga kapatid, kung sabi niya rito ay naibabado yung tangke at naubos naman daw, nasimot naman daw yung gasolina, hindi mo naman tinanggal yung nasa fuel filter. Marami yun. Pati doon sa feed pump, malamang may feed pump itong Kia Carens na to. Meron nga mga diesel engine, dalawa pa yung filter, may secondary, saka may primary. Ngayon, kung hindi mo tinanggal at hindi ka nagpalit ng filter, no, wag mong sabihin, lilinisin mo, hindi mo basta-basta matatanggal yung gasoline doon. Kaya nga sabi ko nga po kayo, kahit 1% lang ng gasoline umalo doon sa diesel mo, delikado na yon, detrimental na yon doon sa engine mo, detrimental na sa SCV, sa high pressure pump at saka doon sa injectors. So, natanggal nga nila, naubos nila yung laman ng tangke, pero kung hindi ka naman nagpalit ng fuel filter, hindi mo nilinis yung feed pump mo, yung water separator, hindi mo tinanggal yung nandoon sa linya. Diba? Pumunta na doon yung gasoline dahil kung habang ikaw ay nagpapakarga ng fuel mo, maandar yung engine mo, magsisirculate na yon. So, hindi mo tinanggal yun, hindi lang 1% yun. Ito ang unang mga dapat mong gawin. Kapag ka nakita mo na nakargahan ka ng maling fuel, nakargahan ka ng gasolina, diesel engine, ang sasakyan mo, patayin mo kaagad ang engine. Huwag mo nang paandarin yan, ipatow mo na yan, at dalin mo na sa mekaniko. At sabihin mo sa mekaniko, palitan ng fuel filter, linisin yung feed pump, lahat ng linyada, yung fuel lines, bugahan ng hangin yan para maalis yung mga gasolina na humalo doon. Kung maaari, pati yung linyada papunta doon sa mga injectors, kalasin lahat yan, bugahan ng hangin yan para mawala yung gasolina na humalo doon sa SCV, ganun din. Pati doon sa fuel pump. Ngayon, kailangan mong gawin yon at ibaba mo yung tangke. Huwag kang pumayag na ide-drain mo lang siya kasi hindi mo yan matatanggal lahat. Ibaba mo yung tangke, luglugan mo pa, banlawan mo pa ng diesel. Kalug-kalugin mo talaga, banlawan mo ng diesel. Alisin mo talaga yung remnants ng gasolina na maiiwan doon. Dahil sabi nga natin, kahit 1% lang ng gasolina ang humalo, delikado. Kaya po hindi advisable yung mga kerosene hinahalo mo sa sa diesel fuel mo. Nagbabago yung kanyang pagiging lubricants. So tumatabang yung pagka-lubricant niya at kaya niyang sirain ngayon. Yan, yung mga injectors na yan. Pero ang problem po namin ngayon, humina, hatak ng engine at lumakas sa konsumo ng diesel. Tapos yun nga, yung coolant, lahat napupunta lang sa reservoir at hindi na daw bumabalik doon sa radiator. Yun namang bago pa siya nakapagpakarga ng gasolina yung overheat, yung coolant na lumalabas doon sa radiator. So doon mukhang yung problem na yon ay cause nung top overhaul. Hindi nga natsambahan. Dapat ibalik mo yan doon sa gumawa at siya na rin ang pagawain mo nitong mga problema. Dahil nga dito, sinabi mo bago ka pa nakapagpakarga ng gasolina dyan sa yung Carens, meron na yung nagbaback pressure. Baka mali talaga yung pagkaka-top overhaul. Baka nalagyan yan, Sir Kirby, nung mga gasket, no? Yung cylinder head gasket na asbestos. Yun, nangangailangan yun ng retighten kasi. Yung mga ganyang klase ng cylinder head gasket. Halimbawa, nagpa-top overhaul ka. After 1,000 kilometers, balik mo sa gumawa. Or hanggat maaari, mas maaga, tapos magpa-retight ka. Kami talaga, basta ganyan ang ginamit namin, kailangan magre-retight tayo. Hindi bastante yung unang higpit kasi pagka uminit na yan, nagamit mo na yan, magkakaroon talaga yan ng konting luwag sa tornilyo at kailangan mag-retight. Ngayon, Sir Kirby, doon naman sa angulo na nag-low power ka, posible nga po na nagkaroon na ng tama yung mga injectors mo. Dalawang bagay yon. Kapag ka yung injectors mo ay hindi na nagtatrabaho ng maayos yung mechanical niya, yung movements doon sa loob, pwedeng mahina na yung buga ng diesel. Dahil nga na-damage na siya nung mga pumasok na gasolina doon na habang ginagamit mo, ilang libo yun, ilang million times na nagpapaganyan-ganyan yung injectors mo, walang lubricants. So, pwedeng nasira ngayon yung mga nozzles doon sa loob ng injectors. Kami nga, pag naglilinis kami or nakikleaning kami ng mga injectors dito, yung mga nozzle, di ba nakikita nyo yung pinaka-needle doon? Ang pinanlilinis namin ay metal polish lang at malinis na basahan. At makikita mo yung daliri, yun lang ang pinang ginagamit, hindi siya ginagamitan ng liha.
kahit na anong abrasive na materials, hindi namin ginagamitan. Basahan at metal polish lang. Yun lang ang panlinis sa mga nozzles. Eh diyan, napasukan mo ng gasolina, yun ang ibinuga niya, nawala yung lubricants, talagang magme-metal to metal yun, masisira talaga ang mga injectors nozzles mo. Ngayon, low power kasi mahina yung buga ng mga injectors. Pwede rin naman, low power ka, malakas yung buga dahil naka-stack open ha. Merong naka-stack open, merong hindi, mausok pa. Pero hindi yun na magkokos ng lalakas yung yung power kasi nga marami yung binubuga. Hindi rin po yun magbibigay ng tamang mixture ng air and fuel at kapag ka ganun ang nangyari, hindi rin yan magkakaroon ng magandang combustion at low power din yun. So pwedeng nag-stack up ang injectors or pwede namang stack up close or stack up na open naman. So ganun din po, parehas ang epekto nun, low power din. Huwag kayong malilito dito. Yung iba kasi, ito yung binabasihan nila kapag ka nagpapakarga sila ng fuel. Halimbawa, diesel ang sasakyan mo. Tatapat ka ngayon doon sa pinakabomba. At yung nozzle doon, kapag ka diesel sa Petron at sa Caltex ay kulay green. Pero sa Shell, kulay black. Kaya nga, ang problema, itong green naman ng Shell ay unleaded, 91 octane. Kaya kung nalito ka ngayon, sa Shell ka nagkarga, nailagay sa iyo green, tinitignan mo sa rear view, sa side mirror mo, okay, green. Yung pala, unleaded ang nakarga sa iyo dahil sa Shell, yung pump, yung nozzle ay kulay green, pero yon ay 91 octane. Huwag po kayong malilito doon. Kasi wala naman po kasing batas na dapat ay uniform na dapat kung green sa diesel, wala eh. Kaso ang nangyayari, nagiging basihan niyan ng iba. Hindi ko lang alam kay Sir Kirby, baka ganun ang nangyari. Kaya habang siya ay nagpapakarga, akala niya ang naikarga sa kanya ay diesel. Yung pala, sabi nga po niya rito sa kanyang message, ang naikarga sa kanya ay unleaded na gasolina. So mga kapatid, sana po nakatulong ulit itong aking vlog doon po sa mga ganitong klase ng kaso na kapag po kayo ay hindi naman atentibo, ting magpapakarga kayo ng inyong fuel sa mga gasoline station, kung maaari, patayin nyo na lang muna at tignan nyo muna. Patayin nyo muna yung engine nyo, tignan nyo na lang muna kung ano yung kinarga sa inyo. Kasi marami rin namang mga magagaling na attendant dyan na nagkakarga ng gasoline, ipinapakita pa sa kanila kung ano yung kakarga sa'yo, kung gasoline or diesel, pinapakita nila. Pero, meron din kasi na hindi natin alam kung ano iniisip. Diba? Ikinarga sa'yo, gasolina. Hindi mo na masisi. Sino babalikan mo? Yun lang ang hindi natin alam. Dito kay Sir Kirby, hindi natin alam kung binalikan niya yung may-ari ng gasoline station kasi pwede mong gawin yan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.